Minsan, ang pinakamagandang kwento ay hindi matatagpuan lamang sa mga sikat na tourist spot, kundi sa dulo ng mahabang kalsada ng part 1 ng bidyong ito. At sa wakas ay naririto na tayo sa Onisan Sands. Ramdam niyo na ba yung simoy ng hangin? Iba rin yung vibe dito. Dito nga ay parang nayayakap ka ng kalikasan. Maraming puno at nasa harap ka ng dalampasigan. At the same time, may iba't iba ka ring maririnig na huni ng ibon. At ang madalas na nakita namin dito ay ang mga uwak. Kung nag-enjoy nga po kayo sa ganitong klase ng video, halina at samahan nyo nga po kami sa aming camping adventure. At ito yung unang araw namin dito sa Onisan Sands. Finds rest underneath the stars. We're truly blessed. From the mountains high to the hidden streams, building a world of better dreams. Oh, when you're adventure, stay a while with me. Windows down wide, running wild and free. Every winding road, every golden scene feels like home to every part of me. Every part of me, 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 every part of me. Ito na nga yung first day namin dito sa Onisan Sands. At nakapagtayo na din kami ng tent namin. At sa ngayon ay na-assemble na lang namin itong aming portable cooking station. Para sa ganun ay hindi na rin tayo mahirapan sa pagluluto. Meron din nga itong parang portable na cabinet. So dito namin ilalagay yung aming mga food supplies and other utensils. Meron pa nga portable na cabinet sa other side. Hindi ko na lang siya nilagay. At para nga sa naghahanap ng ganitong portable cooking station ay ilalagay ko na lang yung pinakang link o QR code kung saan namin ito nabili. Tapos na nga namin ma-set up yung aming portable cooking station. At ito na yung aming view dito sa loob ng aming tent. Ang sarap mag-relax. The sun is peeking through the morning haze, packing up the bags for the better days. It's a tight squeeze, yeah, but we don't mind leaving all the city noise far behind. For we're spinning on a dusty track with this car, we'll never look back. Small but mighty, she's got the heart to take us where the healing starts. Takip silim na nga at nagpe-prepare na kami ng hapunan. At si Liam ay magluluto na ng inihaw na bangus. At napansin nga namin dito ang ganda ng sunset, ang ganda ng ulap. Sobrang nga nakaka-amaze, nakakamangha yung mga ganitong klase ng view. Palibhasa kasi bihira lang namin masilayan yung mga ganitong view. Kaya sobrang appreciated namin kapag ganito yung view. Na isa lang na nga yung bangus dito sa ihawan. At ito naman yung night view dito sa loob at labas ng aming camping tent. Nandito pala sa doom tent yung aming kama at dito naman sa may awning yung aming table and chair. And ito naman yung view dito sa labas ng aming tent. At dito naman sa part ng may likod, nandito naman nakapesto yung aming portable cooking station.
At sino nga yung mag-aakala na lahat ng nakikita niyong camping gear namin dito ay kasya yan lahat dito sa aming Suzuki Espresso. At habang nagluluto nga si Liam dito sa likod, ito namang kapatid niya, ay enjoy naman dito sa paglalaro dito ng buhangin kahit na parang kinakagat siya ng langgam dito. So yung iniihaw nga namin dito, ito yung bangus na binili namin sa palengke ng Unisan bago kami pumunta dito sa Unisan Sands. At yes, luto na. So mag-dinner na kami. Meron pala kaming baon na adobong baboy, ginanga, yung maliliit na isda, at panghimagas namin itong watermelon. At ayun, kain tayo guys. Pakita ko lang muna guys yung lagayan namin ng kutsara. So, hinati ko lang yung Pringles. And then, stable naman siya. So, meron na kaming spoon holder or organizer. Tara, kain po tayo. Thank you Lord for the blessings. Ito yung first night namin dito sa Unisan Sands. Himbing na nga ang tulog nitong aming toddler. Samantalang yung dalawa, ayan, nagmi-midnight snack na. Hindi nga kalaunan ay lumalim na rin ang gabi na hindi na mamalaya ng oras dahil sa kwentuhan. At mga ilang sandali nga lang ay natulog na rin kami. Good night everyone! At kinabukasan, ito ang mga ganap namin. Maagang nagising itong aming toddler at ayan, nagpapahabol na nga sa akin dito sa tabing dagat. Nakaka-relax at nakaka-refresh ang sariwang hangin dito sa tabing dagat. Sa mga oras nga na ito ay hibas or low tide. Kaya kung mapapansin nyo, medyo malayo yung tubig dito sa view. At kung ito naman ay high tide, meron ng tubig dito sa may part ng kinatatayuan namin. At kung mapapansin nyo nga, ang daming nagka-camping dito sa may itaas. So dito pala sa part na to, dito rin yung mga nagmo-moto camping. Doon naman sa may dulong part ay doon naman yung mga nagka-car camping. Pabalik na nga sana kami dito sa aming tent. Kaya lang, itong aking isang toddler ay nagyaya pa papunta doon sa may swimming pool. At agad-agad nga kaming pumunta dito. Nadaanan na rin namin dito yung mga tambayan ng mga aso dito sa may ilalim ng gutter ng swimming pool. Sa time nga na ito, nung pumunta kami ay walang laman itong swimming pool, walang tubig. At balita nga namin, ang tubig na nilalagay dito ay salt water o yung tubig ay galing dito sa dagat. Sayang nga nagkataon lang na wala ng tubig. Pero kung meron, sarap sana mag-swimming dito. Pagkatapos nga naming maikot itong buong swimming pool, ay nagyaya na rin ako na umuwi. Bumalik na doon sa aming tent at kami ay magluluto pa ng aming breakfast. Nakabalik na nga kami dito sa aming tent at nag-start na rin akong magluto ng aming breakfast. At yung niluluto ko pala dito ay bacon. And magluluto din ako dito ng egg from Sunny Scramble. And I would like to thank pala Sunny Scramble for the supply of our egg. Sana wag kayo magsawa mag-supply sa amin. At malaking tulong po at malaking tipid po, hindi na kami bibili sa market. Thank you so much. Hindi pa man ako tapos magluto ay meron kaming mga bisita.
Itong mga doggy-doggy. Ito yata yung mga nakatambay doon kanina sa may pool eh. Ang dami palang mga dogs dito. Habang naghihintay nga sila ng breakfast ay kasing hintay din itong mga dogs dito sa harapan ng aming tent. Natapos na ako magluto ng bacon and ito namang egg yung aking niluluto ngayon. Yung araw na to ay Monday at ito na yung day 2 namin dito sa Onisan Sands. At ngayong araw ay mukhang kukunti lang yung magka-camp. Unlike kahapon na pagdating namin, halos puno yung place dito ng mga campers. And yung mga nagka-camp, yung mga kubo na to, meron ding mga nakapwesto. At finally, luto na din. Nag-iinit na lang ako dito ng tubig para sa aming coffee. Habang ako nga ay nagpe-prepare ng breakfast, ito naman yung gawa ng aming toddler dito sa tabing dagat. Enjoy na enjoy siya na maglaro ng buhangin habang nilalagay niya yung buhangin doon sa kanyang toy truck. Hoy, pinagsunlok na niyan. Finally, ready na rin yung ating breakfast. And let's eat na po. Kain tayo guys. Thank you so much Lord for the blessings again. At pagkatapos nga namin mag-breakfast ay tamang tambay lang kami dito sa aming tent. Habang ini-enjoy yung moment, habang ini-enjoy yung place, ay nandito kami na kahiga, nagpapahinga. Habang kasama ko naman at kakulitan itong aking baby Lucky. Si Loki. Loki. Hello. Dana na, hello. Hello, dali, hello. Hello. Ano? Ano? Okay. 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 Ito, kay mama. Okay. 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 Okay na okay nga yung pagbabanding namin ditong dalawa. Mama. Hmm. Dance, Loki. Ha? Mag. Habang nagpapahinga nga kami ay meron ditong naglako ng alimango. At ang per kilo nito ay 500 pesos. At itong nabili namin ay 1.6 kilo. Kaya ang siningil na lang sa amin ay 800 pesos. Pa nga mga alimangong ito at mukhang matataba naman. I-try kong lutuin ito mamayang gabi. Pag-iisipan ko pa kung paano luto ang gagawin ko dito dahil wala namang kaming dalang mga ingredients tulad ng butter at iba pa. Try kong maghanap ng ingredients doon sa may tindahan sa may labasan if may available doon. If wala naman, i-cooler na lang namin to and then sa bahay na lang namin to lulutuin. At sa mga oras nga na ito ay sinundan ko yung mag-ama. Kukuha kasi sila ng tubig na panghugas ng pinggan. At dito pala sa may part ng likod ng sa gilid ng may CR. So itong nakikita nyo ay CR to ng pangbabae at lalaki. Dito sa gilid, dito meron ditong gripo. Dito kami kukuha ng tubig na panghugas ng aming mga pinggan. Wait. Medyo malayo-layo nga yung pinagkukunan ng tubig doon pa sa may parte ng CR sa gilid.
So, buti na lang meron kaming portable na timba na dala. So, kung wala, may hirapan kami na magdala palagi doon ng kung may sakaling may huhugasan ng mga kasangkapan. So, lagi pa namin siyang dadalhin doon. Medyo malayo-layo na. Kaya advisable nga mga kakampers kung magkakam kayo, mahalaga din na meron tayong ganitong klase ng camping gear para ready tayo lagi. Tanghali na din kaya nag-start na ako dito magluto ng tinola na ang lahok na gulay ay patola. So, dagdagan lang natin ng tubig itong ating niluluto. At habang pinapakulo natin yan, ay ako naman ay magbabalat nitong patola. Meron lang pala akong ipapakita sa inyo habang ako ay nagluluto. So guys, ang ganda ng view habang nagluluto. Yan. Lagyan na rin pala natin to ng asin, paminta at ibang pampalasa bago tayo magbalat ng patola. So shortcut na, malapit nang maluto yung ating tinola na patola. Second day. Ito na nga po yung second day namin dito sa Onisan Sands and kain muna tayo guys. Thank you po ulit Lord sa blessings. Ayun, pinapauna muna namin yung aming mga anak dahil itong aking baby ay inaalalayan ko pang kumain. After lunch ay tumambay na kami dito sa kubo, katabi lang ng aming tent para mag-charge ng aming mga portable power station and mga batteries na din na dapat i-charge kasi hanggang bukas pa tayo dito. Napakakalmado ng dagat. Hindi rin maulan na katulad ng ina-expect natin nung umalis tayo sa San Pablo. So, perfect weather para sa amin. Thank you Lord at pinagbigyan niyo kami sa aming pagka-camping ngayon. At nai-enjoy namin itong weather ngayon. Thank you so much po. Ang sarap naman ng pagkakatambay nung mag-ama doon sa may tabing dagat. Maya-maya nga ay ako naman ang kinukulit, pinasuot sa akin ng tsinelas ko. Mama. Saan tayo punta? Saan? Mama. Ayan, hindi na mainit. Balikin bro. Kaya mag-ayos lang ako. Mama. Saan tayo punta? Nalaglag ka. Bato yan. Bato. Yan. Ano yun? Bato. Anong gagawin natin dyan? Huwag doon. Wala ka doon. Oh. Hagis mo doon. Cut. Yung aso, naliligo, Loki, oh. Yung dog, oh, nagsiswimming, oh. Yun, oh. Yun. Swimming yung dog, oh. Yun. Swimming yung dog, oh. Umita na siya. After nga naming tumambay ay nagluto ako ng pansit para sa aming merienda ngayong hapon. Pinaihaw ko na rin pala sa kanila yung minanerate natin na chicken para sa hapunan natin mamayang gabi.
Pinaluto ko na yan ng maaga dahil mag-swimming tayo after natin mag-merienda. Pupunta tayo sa kabila dun sa may swimming pool. At tamang-tama nga, habang nag-iihaw sila ay naluto na rin yung pansit at nag-merienda na rin kami nito. Inihaw na namin to ng maaga para kung mamaya gabihin man tayo doon sa may swimming pool ay hindi na tayo matatagalan pa na magluto mamaya pagbalik namin doon sa swimming pool. A few moments later. Nagtatawag na nga ng kuya itong aking baby. Ang bagal daw kasi ng kuya niya. Hindi lang malawak yung place dito para sa mga nagsasolo camp, nagmamotor camp, nagka-car camp. Marami din ditong mga available na mga kung nakikita nyo yung mga kubo na to, ito yung mga wooden cabanas na pwedeng marantahan kung wala naman kayong mga camping gears. So, hindi man problem yon, makapag-outing pa din. At ito pala yung discounted rate namin noong kami ay nagpunta dito sa Onisan Sands. And finally, malapit na rin kami dito sa swimming pool. Excited na tong aking kasama. Ayan, nangunguna-nguna pa. Mga 5:30 na nga ito ng hapon nung pumunta kami dito sa swimming pool. Mag-overnight swimming nga sana kami hanggang mamaya. Kaya nga lang, medyo malamig yung tubig na inaalala lang namin tong baby baka magkasipon, magkaubo. Kaya nag-stay lang kami dito sa swimming pool na mga 1 hour. So next time na lang namin yun gagawin kapag medyo malaki na siya. Kaya niya nang makipagsabayan sa ginaw ng tubig. Dito nga pala sa may swimming pool, nandito rin yung restaurant, yung Onisan Sands. And meron din ditong tindahan. Kapag may nakalimutan kayong mga ingredients, pwede rin yung mabili din sa kanila. At mga ilang-ilang ingredients, nakabili din ako para maluto natin yung ating nabiling alimango kanina. Hindi na nga namin nabidyohan yung pag-alis namin kanina sa swimming pool. Gabi na din, siguro mga 7 o'clock kami umalis. At pagkarating naman dito, pagkatapos namin magbanlaw ay niluto na rin namin yung aming alimango. Iniisip kasi namin na baka masira yung alimango kasi nawala na kami ng ice dun sa cooler. No choice kami kundi lutuin. May nabili naman tayong ingredients doon sa tindahan kanina. Plan ko sanang iluto to ng butter garlic alimango. Kaya lang wala talaga akong nabili na butter dito sa Onisan Sands. At ang ginawa ko na lang ay Sprite na lang yung nilagay natin. Pinakuloan na lang natin siya sa Sprite hanggang maubos yung sabaw. At goods naman yung lasa kahit walang butter. Garlic na lang. Garlic with Sprite. Habang nagluluto nga ako ay nakaabang at naghihintay na itong dalawa, si Papa at si Liam. At ayun, natapos na rin sa pagluluto. Ito na yung second night namin dito sa Onisan Sands. At let's eat na. Happy birthday, Papa. Happy birthday ulit, Papa. Month birth nga ito ng asawa ko. At ito yung extension nga ng celebration ng birthday niya. Kain na po tayo. Okay. Good morning. Okay. Good morning. Good morning nga mga ka-adventure. Maagang nagising na itong aking baby at nagaya na palabas. So ito ay mga 5 o'clock na ng umaga. At nag-ikot na rin kami dito sa may tabing dagat. Ayan, low tide na naman, hibas na naman ang dagat. Ito na nga yung third
day namin dito sa Onisan Sands. At konting sandali na lang ay mag-check out na rin tayo. At habang maaga pa, sinusulit talaga namin ang view at ang pag-i-stay dito sa Onisan. Tulog pa ang aming mga kapitbahay, ang kapwa namin mga campers. Kami pa lang yung gising at gumagala na dito sa harapan ng dalampasigan. Malapit nang sumikat yung araw at susubukan namin pumunta dun sa dulo. I-try namin na makakuha ng magandang view ng sunrise. At habang naglalakad nga kami dito ni Loki, ay may nadaanan kaming surprise. Yan, may tai. May tai ng aso. Tai ng aso. Baka doon. Napilay ako, nakatapak ako ng hoops ng aso. Diyan ka lang, wait lang, Loki. Mag-go na lang ako dyan. Maghugas na kasi kami. Naka-jackpot ako. May takip pa ng dahon. Marunong magtakip ng dahon yung ang aso doon sa kanyang hoops. Hindi ko malaman kung aso ba talaga yun or alam mo na. Ay, malamang aso nga. Nandito nga yung aso. Ano? Dog. Hoy, doggy. Doon ka pa talaga nag-poops. Tinabunan mo pa talaga ng dahon, ha? Natapakan ko tuloy. Lakad na. The sun is peeking through the morning haze, packing up the bags for the better days. It's a tight squeeze, yeah, but we don't mind leaving all the city noise far behind. Focus spinning on a dusty track. With this car, we'll never look back. Small but mighty, she's got the heart to take us where the healing starts. Oh, when you're adventure where the soul finds rest, underneath the stars we're truly blessed. From the mountains high to the hidden streams, building a world of better dreams. Oh, when you're adventure where the song wind sings, laughing as we chase these simple things. Every winding road, every golden scene feels like home to every part of me. Cool breeze dancing through the window frame, snacks on the dashboard singing your name, flip-flops tapping to the radio sound. Every little moment we write it down. Sunburned shoulders, pockets full of sand. You reach over, gently take my hand. In this little car, in this little lane, we're miles from yesterday's waiting strain. Oh, when you're adventure where the soul finds rest, underneath the stars we're truly blessed. From the mountains high to the hidden streams, building a world of better dreams. Oh, when you're adventure where the soul wind sings, laughing as we chase these simple things. Every winding road, every golden scene feels like home to every part of me. If the sky turns gray, if the rain falls hard, we'll pull to the side, count every scar, then we'll drive again with the dawn in view. Every healed up mile brings me back to you. Oh, when you're adventure where the soul finds rest, underneath the stars we're truly blessed. From the mountains high to the hidden streams, building a world of better dreams. Oh, when you're adventure, stay a while with me. Windows down wide, running wild and free. Every winding road, every golden scene feels like home to every part of me. Every part of me, every part
Pagkabalik nga namin galing dun sa dulo ay agad na kaming nag-almusal dahil susulitin namin yung swimming pool. May time pa kami para mag-swimming ngayong umaga. And then after namin mag-swimming at makapagbanlaw na ay magpapak na din kami ng aming mga gamit dahil ito na yung last day namin dito sa Unisan. Yung almusal nga namin ay yung mga tira pa namin kagabi. At nagluto na rin ako kagabi kasi wala ng yelo yung aming cooler. Niluto ko na yung ibang dala namin para hindi siya mapanis or hindi masira. A few moments later. Papunta na nga kami dito sa swimming pool. Talagang yung aming maliit na baby ay masigasig. Excited na naman na mag-swimming. Napakaganda nga ng lugar dito. At yung 2 days namin na pag-i-stay dito ay kulang pa. Gusto pa nga sana namin mag-extend hanggang mamayang hapon, mga 6 o'clock sana. Kaya lang magbabayad na rin ng isang pang day tour kahit na 4 hours ka na mag-extend ng stay. Kaya pagkabalik namin galing sa swimming ay magpa-pack up na kami ng aming mga camping gear. At mamayang 12 or 1 ay makalabas na rin tayo dito sa Unisan Sands. Kung nakaabot nga kayo dito sa video na to ay maraming salamat sa pag-support po sa panonood ng aming camping adventure at makiki-like and subscribe na rin po and yung notification bell para just in case po na meron kaming bagong upload ay ma-notify po kayo sa aming mga camping adventure ng Anyer Adventure. Okay. Tanghali na nga at nakapag-pack up na kami ng aming mga camping gear. Wala na rin yung aming mga katabi. Mas nauna na sila sa amin na umalis. Sa kabilang side, merong dumating na bagong ka-coffee. Nagka-camping din sila. Kakarating lang din nila dito sa campsite. Enjoy your camping, ka-coffee mate.